situation, but never sorry for his relationship with God. So, yun po yung maganda kay Hannah. Detail yung soul niya. Apektado talaga. Sabi niya ng Bible, hindi siya makakain. So, ano po ang pwede natin ipayag sa hindi makakain? Wala na. Diba? Wala na. So, hindi siya makakain. She was so bitter. But then, may nakakatawa ko sa kanya. Bitter yung haluan na. Kapag ng bitter, it took her heart and the so, ganun din po tayo. When we say, sabi ka kumakain tayo, pero hindi pa po natin. Sabi nila, I have the burden in that video. Yung mga therapist ko daw, how I choose to get and be so easy. Sila po sa mga dugo. Sila ay sinubot ng dugo ng diabetiko, hindi dugo ng Kristo. Sabi ko nga, hindi ko lang yung research. Daan further research. Pero siguro po, pwede, kaya sabi ko siguro you can quantify niya din. Pwede hindi sa Panginoon, nakagilaw na pagiging hypertensive ko, kaya tapos na ako at ay diabetic ko, gusto ko maging malaking lagi ang aking ulo sa pakalan ni Kristo. Amen. Amen. Pwede po, tayo natin. So, ako pwede din natin, pero hindi ako nanuluntok. Pwede sumasakit kasi in faith, but not in faith spiritual. In faith physically, but never spiritual. Pangalawa po, bakit by delay, paglinang sa katauhan? That is, to develop perseverance. Yung katauhan natin lalo pinagaganda. It is by the standard of God that we were born. Una, and then level number 2, ang pagkakaroon ng tamang pananaw sa buhay. Having perspective of God. Tamang pananaw. Which will be our guidance here. Hannah was provoked by her rival, so she was stressed. But she remained calm and in control of the situation. For she saw things on a different light. If it is God who dares to fight. At sasabihin na, ito si Hannah. Pag kakain si Hannah, siyempre kayo natalo, pag kumakain tayo, hindi na tayo sa pagkain na nakatito. Pag kumakain ka, medyo nagiging ka sa atin, hindi ako sa so sila po hindi pa rin mapektuan kasi naasap na. Kaya pag titigin siya talaga, iba yung nararamdaman niya. That's the fact na intended, inaasap siya talaga sa Melina. But the good thing about Hannah was that she remained to be in control of the situation. Inaasal siya, pero hindi siya makakal. Sabi ng Bible, she was provoked by her rival, so she was pressed. Pagka inaasal siya ni Melina para maingit siya. The purpose of maingit si Hannah doon sa sitwasyon ni Melina. Para kasi naingit si Melina, sitwasyon ni Hannah, kaya namin Melina, pagpahal siya na pagpahal ka na si Hannah, kaya wala ka sa Melina. So, si Melina, naiingit kay Hannah. So, inaasal si Melina si Hannah para mapalimigit, kaso hindi siya magtagumpay. Because Hannah remained to be in control of the situation. Why was that? Because she looked at things in the light of the perspective of God. Okay? Di ba yung nagsasabi ko kay Melina? Ito mga tao na aasal sa atin, at yung mga tao gusto tayo pagkaksakin, ituloy daw natin makikita. Kaya ako na pag-insist ng pag-insist. Mamaya konti, kasi sila ikaw pakita. If you are in control of the situation. Hannah was perfectly in control of the situation. Why was that? Was she good? Was she perfectly truthful? She was in control because she looked at things on the perspective of God. Bible says is 2 verses. Pagkasunod po God closed her womb. Okay? It was God who closed her womb. Verse 6. Verse 5. And the Lord has closed her womb. Verse 6. And because the Lord has closed her womb.
was God who closed her womb. If it was God who closed her womb, who didn't fight God? Diba? Kung ang Diyos ang nagsara ng bahay bata ni Hana, sino ang kukwestiyon sa Panginoon? Bakit mo ginawa yun? Alam ni Hana, hindi niya pwede gawin. So, matuloy siya doon. Ang Diyos ang may gusto nito, lahat ay bahagi lamang dahil pinapayagan ng Diyos. Okay? Because God so allowed those things to happen to her. And in our life now, unless God so allows, it will not happen. So you say to yourself, you speak your soul, palibang payagan ng Diyos, hindi mangyayari. Anong dahilan? Hindi mangyayari. Malibang payagan ng Diyos. Good or bad? Good or adverse in the sight of the others, in the sight of the rest, and believers, certainly, maganda o hindi maganda ang pangyayari, malibang payagan ng Diyos, hindi mga pangyayari. So we need to look at things at the time. God saw She was not mindful of the convocation, but was concerned about the wife of the situation. Bakit hindi tumatalaga yung pang-asal? Kung pinayagan nga ng Diyos. Kung pinayagan ng Diyos na matala yung bahay bata ako, yung pakayang pang-asal niya, kaya siya nakapag-aasal, kaya siya nakapag-aasal kasi pinapayagan ng Diyos. Kung ayaw ng Diyos na mag-asal niya ako, ang Diyos is always with. Diba? Alam niyo yung propeta na pinuto sa Old Testament? Diba lumabasyon sa ulo kung inakain yung mga nalulungso? Gugustuhin niya ba yun? Tukso lang yun. Bakit po? Kasi may lesson ng Diyos na gusto ibigay sa tao. We need to learn the lesson. God allows it. And avoidance is just byproduct. An accessory to what God has protected. Madalas tayo po ay natin kung habang natatangay na ang sasabihin ng tao, kaya hindi natin balibig yung sinasabi ng Diyos. Minsan, ang tema natin, ano na lang ang sasabihin ng kapitbahay. Ano na lang ang sasabihin ni Senator sa California. Ano na lang ang sasabihin ni Kumare at ni Kumare. Ano na lang ang sasabihin ng tao, kaya hindi natin marinig yung sasabihin ng Diyos. O for that matter, sinasabi ng Diyos sa atin. Dahil Hana, ang Diyos ang may akda, ang Diyos ang may gawa. Tayo po, paano natin tinitingnan ng bawat pangyayari sa buhay natin? Kagagawan ba ng tao, o biktima tayo ng pangyayari, o pinayagan ng Diyos? Pag pinayagan sa akin, paano ko siya i-account? Gusto naman gusto ko eh. Definitely, pag pinanong ako, gusto mong mangyari sa ito, gusto mong manakawan, ayoko. Gusto mong matayan, ayoko. Gusto mong magkakanta, gusto mong magkasakit, gusto mong mapagda, ayoko lahat yan. Ayoko lahat yan. Like, I will be asked and I will say no. Walang matin tao na sabi, ako gusto ko. But the thing is, pag pinayagan ng Diyos, so, will you be free? One, biktima ng tao ng pangyayari. So, di ko gusto yan. Pangalawa, nagagawa ng tao ko eh. O yung pangatlo, pinayagan ng Diyos to, kaya ako naging na ng pangyayari o naging nagagawa ng tao. Well, of course, we depend out the fact na we need to be wiser. Be wise as serpent, be gentle as dove. Pero pag pinangyari sa akin, despite the fact na ganito na yung sitwasyon, I will conclude, Panginoon, pinayagan. In positive approach, sabi ni Peter, doon sa gitna ng dagat, Lord, if you issue, be it to come. Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako sa'yo. Diba? So, ngayon po sa context natin, Panginoon, kung akda ko ito, let your will be done. Sabi rin natin,